Ang International Criminal Court o ICC ay isang hukuman para sa buong mundo. Pananagutin nito ang mga individual para sa mga pinakamabigat na krimen, genosidyo, mga krimen laban sa sangkatauhan at mga krimen sa digmaan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa ngayon, iniimbestigahan ng ICC ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte dahil sa kanyang giyera kontra droga. Libo-libo ang namatay sa kampanyang ito at sinusuri ng ICC kung ang mga pagpatay na ito ay sistematiko at pinahintulutan ng Estado. Sa Hulyo 4, 2025, dapat isumite ng mga taga-usig ang lahat ng ebidensya, mga saksi, dokumento, lahat. Ang deadline na ito ay mahalaga. Ito ang hahantong sa isang pagdinig sa Setyembre, kung saan magpapasya ang mga hukom kung itutuloy ang kaso sa paglilitis. Ang buong mundo ay nakamasid. Nangunguna sa laban kontra sa kawalan ng parusa ay ang hepe ng taga-usig ng ICC na si Karim A. Khan. Isang batikang abogado mula sa Britanya, si Khan ay dalubhasa sa mga krimen laban sa sangkatauhan at internasyonal na batas kriminal. Paulit-ulit niyang binigyang diin ang kahalagahan ng kaso ni Duterte, hindi lamang para sa Pilipinas, kundi para sa pandaigdigang pananagutan. Pinamumunuan ni Khan ang isang pangkat ng mga dedikadong profesional. Si Eliza Chambers, ang senior trial attorney, ay responsable para sa mga legal na pagsusumite at pagbuo ng isang magkakaugnay na salaysay mula sa mga testimonya ng mga saksi. Si Daniel Okoye, ang investigation coordinator, ay maingat na nangangasiwa sa mga operasyon sa larangan at tinitiyak ang katotohanan ng mga ebidensya. Ang pagprotekta sa mga taong nangahas na magsalita ay pinakamahalaga. Si Julia Baer, ang Witness Protection Liaison, ay walang sawang nagtatrabaho upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga saksi, na marami sa kanila ay nahaharap sa matinding panganib dahil sa paglabas. Metikulosong sinusuri ni Dr. Victor Lin, ang forensic evidence analyst, ang mga medical na ulat, datos ng balistika, at iba pang pisikal na ebidensya na iniugnay ang mga piraso na ito sa mga umano'y utos ni Duterte. Ginagabayan ng koponan sa mga komplikasyon ng batas ng Pilipinas ay si Ati Rebecca Santos, ang legal advisor. Ang kanyang kadalubhasaan ay nagbibigay ng mahalagang konteksto sa kultura at batas na tinitiyak na ang diskarte ng prosekusyon ay sensitibo at epektibo. Sama-sama, sila ay kumakatawan sa isang mabigat na puwersa laban sa kawalan ng parusa. Sa totoo lang, ang pangkat ng prosekusyon ay bumubuo ng isang kaso na maraming aspeto, kumukuha mula sa iba't ibang mapagkukunan ng ebidensya. Ang mga salaysay ng mga nakasaksi ay bumubuo ng isang mahalagang haligi. Ang mga testimonya na ito ay nagmumula sa mga pamilya ng mga biktima, mga opisyal ng pulisya na nakasaksi mismo sa mga pagpatay at mga nakaligtas na nabuhay para ikuwento ang kanilang mga karanasan. Dagdag na bigat sa mga salaysay na ito ay ang mga opisyal na talaan. Ang mga talumpati ni Duterte, kung saan hinikayat niya ang mga pagpatay, ay sinusuri. Mga direktiba na ibinigay sa mga ahensya ng tagapagpatupad ng batas, mga memo na nagdedetalye sa giyera kontra droga, at iba pang opisyal na komunikasyon ay sinusuri para sa ebidensya ng karahasang pinahintulutan ng Estado. Hindi tinitigilan ng prosekusyon ang paghahanap ng ebidensyang forensic upang patunayan ang mga testimonya at opisyal na talaan. Mga medikal na ulat na nagdedetalye ng mga sugat ng baril, pagsusuri ng balistika na nag-uugnay ng mga bala sa mga partikular na baril, at mga sertipiko ng kamatayan na nagpapakita ng mga pattern ng karahasan, lahat ay nakakatulong sa pagbuo ng isang komprehensibong larawan. Higit pa sa mga opisyal na channel, sinusuri rin ng prosekusyon ang mga ulat mula sa mga independiyenteng mapagkukunan. Mga non-governmental organizations na nagdodokumento ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao, mga outlet ng media na sumasaklaw sa giyera kontra droga, at mga investigative journalists na nagbunyag ng mga pagpatay, lahat ay nagbibigay ng mahahalagang piraso ng palaisipan. Ang daan patungo sa hustisya ay bihirang maging maayos. Ang pangkat ng prosekusyon ng ICC ay nahaharap sa mga pangunahing hadlang. Ang presyong politikal mula sa gobyerno ng Pilipinas na umalis na sa ICC ay nagdudulot ng malaking anino. Inaasahang maglulunsad ng isang masiglang depensa ang legal na koponan ni Duterte, hinahamon ang mga saksi at ebidensya. Ang napakaraming das mula sa 6 na taon ng giyera kontra droga ay labis-labis. Ang pagsala dito at pagtiyak sa katotohanan ay isang napakalaking gawain.
Ang proteksyon ng saksi ay isa ring pangunahing pag-aalala. Marami ang natakot para sa kanilang buhay at pamilya. Ang pangkat ng prosekusyon ay gumagamit ng mga makabagong estratehiya upang malampasan ang mga hamong ito. Tumutulong ang artificial intelligence sa pag-uri ng malawak na impormasyon, paghahanap ng mga pattern na maaring hindi mapansin. Ang mga pagsisikap na ito ay mahalaga sa pag-navigate sa komplikadong tanawin ng internasyonal na hustisya. Ang kaso ng ICC laban kay Rodrigo Duterte ay higit pa sa isang tao o isang bansa. Ito ay tungkol sa pagtataguyod ng internasyonal na batas at pagtiyak na kahit ang pinakamakapangyarihan ay mananagot sa kanilang mga aksyon. Kung ang pangkat ng prosekusyon ay makapagpresenta ng isang nakakakumbinsing kaso at makuha ng hatol na nagkasala, magpapadala ito ng isang malakas na mensahe sa mga pinuno sa buong mundo. Ang kawalan ng parusa ay hindi isang opsyon. Ang resulta ng kasong ito ay maaring magkaroon ng malawak na kahihinatnan. Ang isang hatol na nagkasala ay maaring pumigil sa mga karumal-dumal na krimen sa hinaharap at hikayatin ang mga biktima na lumantad, alam na posible ang hustisya. Maari rin itong palakasin ang lehitimidad ng ICC at suportahan ang laban sa kawalan ng parusa sa buong mundo. Gayunpaman, ang pagpapawalang sala o pagbasura sa mga kaso ay maaring magpalakas ng loob ng mga nagkasala at magpahina sa internasyonal na sistema ng hustisya. Maari nitong pigilan ang mga biktima sa paghingi ng hustisya at iparamdam sa kanila na ang kanilang pagdurusa ay hindi pinapansin. Ang mundo ay nakamasid, naghihintay upang makita kung mananaig ang hustisya. Napakalaki ng nakataya. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like button at ang notification bell icon, mag-subscribe at mag-share. May mga tanong ba? Ay drop ang mga ito sa comment section sa ibaba at sasagutin namin ito ng naaayon. Manatiling nakaantabay dahil palagi namin kayong binibigyan ng update tungkol sa kaso ni Duterte sa ICC. Salamat sa panunood.